lumutang sa baha dahil kay Bagyong Emong. Pero let us be positive, let us have a good outlook pa rin sa buhay. Ayan, ang problema natin ngayon ay nakikipaglaban tayo sa traffic. Grabe. At pahirapan din sa pagsakay ng tricycle. Buti na lang at meron po kaming tricycle, kaya kapag bumiyahe at wala na sa bahay, tinatawagan na lang para sunduin at sumakay. At syempre, kahit sa inyo ang tricycle, kailangan mo pa rin mamasahe kasi business is business. At syempre, sila naman din ay nagbaboundary at nagagasolina, ganyan. So, kailangan natin magbayad. Kasi yung babayad mo, ibabalik din sa'yo pag nag-boundary sila, diba? So, laban lang. O, ayan. Everyday na ganito ang kalakaran sa kalsada. Traffic is everywhere. But, ang kailangan natin ay patience. Kasi alam naman natin na maraming mga parte ng kalsada ang dinaganan ng mga punong kahoy, niliparan ng mga bubungan o anumang mga klase ng mga inilipad ni Bagyong Emong. Kaya imagine mo to naka-asynchronous o yung mga bata ay nag-aaral sa kanilang sarili-sariling tahanan, walang masyadong taong naglalabas. Pero bakit traffic? It's just simply because nire-repair ang mga linya ng kuryente, mga poste ng iba't ibang mga linya ng kuryente at komunikasyon. Maliban doon, maraming mga sanga talaga. Ayan o. Ayan. Buti na lang magaling itong aming tricycle driver dahil kung saan niya ako itinadaan. Tama itong? Diba? Ganyan sila kababait. Sa kanila, sa Sagayan, wala pa rin daw kuryente. Imagine mo, si Itong, kung nagda-drive ng tricycle, bumili daw siya ng worth 1,000 pesos na kandila para sa kanilang ilaw, sa kanilang tahanan. At syempre doon na rin sa kanilang mga kamag-anak, binigyan din niya. Kaya pahirapan, pero konting peace lang. Makakaahon tayo. Bagyong Emong lang siya. Pilipino tayo, diba? Ba? Nakachinelas tayo ng pang Titanic. Iwas tubig baha, diba? So, kailangan nating mag-work. Tiis-tiis lang. Hindi ibibigay ito ng Diyos kung walang purpose, walang rason. Ginawa ito, nangyari ito dahil may kadahilanan. Everything has a reason and everything has a purpose. So let us just keep on believing na may Diyos na mapagmahal. O, diba? Nandito ako sa tangki at ang mga tao kinakawayan ako. Grabe yung sinira ni Emong. Kakaloka. Sa amin kasi walang nailipad na bubong, walang nabasa sa loob ng bahay. Intact yung bahay, pero yung pangkabuhayan ng mga sasakyan at yung personal na sasakyan ko talaga, yun yung mga binaha. Kasi syempre doon lang sila sa parkingan. Hindi maiiwasan ng tubig baha. Baha is everywhere pag ganyan. Walang silbi ang mga drainage system natin sa volume ng tubig na dinulot ni Bagyong Emong. Kaya hindi po dapat tayo masyadong nagrereklamo sa gobyerno kasi lahat binaha. Because this is tawag natin dito, natural phenomenon. Ayan. Ito'y dala ng normal na nangyayari talaga. So, kahit pa buong kalsada ay lagyan mo ng daanan ng tubig, kung talaga yung volume naman ng ibabagsak na tubig ay masyadong
malaki, talagang babahain at babahain tayo. So, let us just prepare and brace ourselves, pray hard, and continue moving forward. Oh, cute ng bata naliligo. Tignan nyo po itong mga tao dito. Laban lang. Lumalaban pa rin sila sa kabila ng unos na dala ng bagyo. At nakakaloka, pagkatapos ng bagyo, ulan ng ulan. Awanti, makapamagati, lupot na. Ha? Dapoy daga dito eh. Saan galing ito? Grabe. So, traffic pa din. Hanggang dyan na lang po ang aking mini vlog for today. Stay safe everyone. Keep safe. And laban lang. Habang humihinga po tayo, may pag-asa po tayo. God is good all the time. Keep on believing in Him. Manifesting!